Pinag-aaralan na, bumalik ang ICC. Well, ano pang pag-aaralan dyan? Tapos na yan, wag nang pag-aaralan. Pambira, oh. ICC ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang panawagan ng ilang kongresista kaugnay ng imbestigasyon ng ICC sa war versus drugs ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Iman Mayrina. Si Pangulong Marcos na mismo ang tinanong ng media kanina kung anong tingin niya sa hinihayang mga resolusyon sa Kamara na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. There is also a question, should we return? Ayan, dapat ba tayong bumalik? Ayan po yung tanong. Nagbigay na ng statement si President Marcos nyo. Ano ang kanyang take dito sa pagbalik ng ICC sa Pilipinas? Under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking Yun, under study. at it and see what our options are. Pag-aaralan at ano pa ang option natin. Yun ang sabi ni Marcos. Man ang pagbabalik sa ICC. Sabi rin ng Pangulo, wala raw kakaiba sa inihayang mga resolusyon sa Kamara. This is not unusual, but it's really a sense of the House resolution. They are just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. Yan. Ito yan ha. Ano ba talaga ibig sabihin ng resolution na yan ng Kamara? Sa aking pagkaka-research at pagkakaunawa, ang resolution po ay hindi batas. Ito po ay saloobin ng Kamara. So, bago itong resolution na ito, meron silang resolution last week lang ata. So, ibig sabihin, ang saloobin ng Kamara last week or last 2 weeks ago ay protektahan sa kay PRRD ang Kamara dahil sa paninira. Ngayon naman, ang saloobin or resolution ng Kamara ay makipag-cooperate at ibalik ang ICC at inuutusan ng ang mga ahensya ng gobyerno na pabalikin ang ICC. Ito tanong ko ngayon sa Kamara. Resolution po, hindi po yan batas ha. Okay. Bakit ang saloobin nyo? Bakit ang resolution ninyo? Parang may sama kayo ng loob sa Duterte. Di ba? Parang pang-ilan nyo ng resolution yan, parehas ang target Duterte. Bakit hindi na lang kayo mag-move on at magtrabaho? Puro Duterte, Duterte, Duterte. Tandaan po natin ha, ang Kamara po, ang trabaho niyan ay legislative in nature. Gumawa ng batas. Legislative, tagagawa ng batas sa kanilang, parang Senado, gagawa ng batas para sa Pilipinas. Ito, gagawa sila ng batas para doon sa kanilang lugar. Kaya nga sila ay represente ng kanilang probinsya or ng kanilang city. Yan po ang kanilang nature ng kanilang trabaho. Bakit mo aatasan ang mga ahensya ng gobyerno na makipag-cooperate sa ICC? Legislative kayo eh. Yang ginagawa niyong pag-utos sa mga ahensya ay executive in nature. Abay, napaka-bossing nyo. Parang lumayo na kayo ah. Hindi yan po ang pinakatrabaho ninyo. Trabaho nyo sa batas. Parang nagiging diktador ata kayo ha? Oo, lumalayo na kayo. Ano ba kayo, executive? Kayo na ba presidente? Ako nagtatanong lang po. Presidente ba kayo? Bakit ginagawa nyo ang trabaho ng presidente? Bakit ginagawa ninyo ang trabaho ng executive? Gumawa kayo ng batas. 2019 pa, opisyal na nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang desisyon na yan, inanunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng investigasyong isinagawa ng ICC tungkol sa madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Tingnan niyo ha, paliwanag natin ng bakit hindi na tayo dapat at unconstitutional yung ICC na yan. Una, hindi tayo na member ng ICC. Kumalas na tayo dyan eh. Pangalawa, dinidisrespect natin kasi ang ICC ay papasok lang yan kung walang soberenya ang bansa natin. May sovereignty tayo eh. So sa madaling salita, kung may sovereignty tayo, wala silang jurisdiction. Hindi sila ang dapat mag-imbestiga rito. Ang may jurisdiction ay ang Pilipinas para sa mga Pilipino. So sabit talaga yung ICC na yan. Ako, hindi ko alam kung ito ay form of harassment para kay PRRD or tinatakot.
I-harass nyo, siguro agree ako na effective yan. Pero takutin nyo si PRRD. Good luck sa inyo. Hindi na kayo nasanay. Di ba? Habang tinatakot nyo si PRRD, kayo ang lumulubog. Huwag nyong takutin. Matanda na si PRRD pero ang lalim ng experience niyan. Alam mo, nagmumukha kayong bagito sa politika. Hindi po ako nagmamagaling ha. Hindi naman po ako magaling sa politika at hindi rin ako matagal sa politika. Pero pag kinumpare kayo kay PRRD, nagmumukha kayong newbie. Kayo, pinaglalaroan kayo ni PRRD sa totoo lang. Yung Pangulo si Marcos, malinaw ang kanyang posisyon na wala nang balak ang gobyerno na makipag-usap sa ICC. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC. O yan ang sinabi ni President Marcos dati. Tapos na ang pag-uusap natin sa ICC. Ano na? Dati yan. At kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We will not cooperate with them in any shape or form. Hindi ako nagsabi niyan. Si Presidente Marcos. Panindigan mo yan, Marcos. Maliwanag yan. Kaya kayo sa legislative department, legislative branch, gawa kayo ng batas. Huwag kayong utos ng utos. Pero tila bukas man ang Pangulo pag-aralan ng pagbabalik sa ICC. Naninindigan pa rin siyang hindi dapat manghihimasok ang mga dayuhan sa tungkuling kaya namang gampanan ng mga institusyon ng bansa. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Maliwanag ha? Hindi, eto, mabigat na tong statement ni Marcos. Hindi naman hindi tama na yung tagalabas ang magsasabi kung sinong maghuhusga, sinong liliti, sinong manghuhuli sa mga Pilipino. May pulis po tayo. Nilinyahan niya na yan. Kayo sa Kamara, sana makinig kayo. Sana kayo sa Kamara, sundin nyo yan. Sinabi ng Presidente yan eh. Bakit hindi nyo kapitan? Bakit nag-aasta kayo na executive? Bakit astang executive branch kayo? Makinig kayo sa Presidente. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Yun nga lang sinong boss ng DOJ? Meron naman tayong pulis, meron naman tayong NBI, meron naman tayong DOJ. Habulin nyo. Ito nga inuulit ko sa inyo. Kayo na dapat gusto nyong pabalikin ng ICC, ba't hindi nyo imbestigahan ng diretso si PRRD? Ito lang huwag kayong magtago sa likod ng ICC. Huwag kayong magtago sa ilalim ng ICC. Kung sa tingin ninyo may mali si PRRD, kung may kakayanan ka mag-imbestiga, ba't hindi ikaw na mag-imbestiga? Patawag nyo, imbestigahan ng DOJ, patawag ng Kongres, ng Kamara, patawag ng Senado. Patawag kayo ng tawag, ba't sumbong kayo ng sumbong? Yan yung sinasabi natin Patawag nyo ng diretso si PRRD. Good luck sa inyo. Hindi, ito lang Sana makinig kayo kay Marcos. Kayo-kayo yan Kayo-kayo mismo ang sumusuway sa presidente ninyo. Kaya nila yung trabahong yan. And that's really where the conflict is. Bagamat wala pang natatanggap na abiso mula sa Pangulo, sabi ng Justice Secretary, isang bagay ito na dapat pag-aralan talaga. Our direction as a country is very important before we jump into anything. Hindi na ito pwedeng padalos-dalos. O sige, mag-member tayo bukas. O sige, atlas tayo pagkatapos. Yung ating Hindi na daw tayo pwedeng magpadalos-dalos. Hindi pwedeng, mag-membro tayo, tapos bukas hindi. Tapos bukas, membro tayo ulit. Galit pala to si Boying sa paiba-iba ng isip. Talaga lang, galit ka pala sa pabago-bago ng isip. Di ba sinabi nyo, hindi na kayo makikikooperate sa ICC? Galing, sa'yo mismo, nagsalita ka dati. Bakit ngayon pag-aaralan? Bakit ngayon sasabihin ninyo, hindi tayo pwedeng padalos-dalos? Bakit ngayon sasabihin nyo, hindi pwedeng magjo-join tayo tapos aalis? Umalis na nga tayo Ano pang pag-aaralan doon? Hindi na tayo kailangan jumoin ulit. Alam nyo kung bakit? Mamaya sasagutin ko sa inyo. Bakit pabago-bago ng isip? Mamaya, tingnan nyo. Bakit nagbabago ito ng isip? pagkabansa ay magkakaroon ng bahid kung pag ganun-ganun lang tayo. Kaya nga, kung pag ganun-ganun, magbahid. Kaya umatras na tayo dati, panindigan nyo na. Wala na tayo sa ICC. Ano mahirap intindihin doon?
Ang pahayag ng Pangulo ay kinagulat ni Senador Bato de la Rosa. Bilang PNP chief na nagpatupad noon ng war on drugs ng Administrasyong Duterte, handa raw si de la Rosa na magpaimbestiga at humarap sa paglilitis. Pero hindi sa ICC. I feel that I should be ready for any eventualities because the political situation in the Philippines is very fluid. I am willing to face Filipino courts. I'm willing to be tried by a Filipino court. But by a foreign body, I am not willing. Patuloy naming hinihinga ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo. Ito lang sa akin. Matanong ko sa inyo, ano ba talaga ang silbi or may silbi ba yung ICC sa Pilipinas? O ginagamit lang yan, political in nature? Kasi ako, wala akong nakikitang may silbi yung ICC na yan bukod sa atakihin ng Duterte. May silbi ba yan? May nagagawa ba yan sa bansa natin? Hindi ba? Pag sinabing ibabalik ang ICC, sinong pag-uusapan at sino ang hahabulin automatic? Di ba Duterte lang? Ano bang silbi nyo pinanganak kayo sa mundo ICC? Para anuhin lang ang mga Duterte? Hindi nyo ba napapansin mga politiko kayo? Yan lang ang silbi ng ICC sa Pilipinas? Hindi, meron pa ba? Meron pa ba? Bukod sa ibang balita, ay papasok ang ICC kasi iimbestigahan si De Lima, kasi iimbestigahan si Lenny, kasi iimbestigahan ng droga, kasi iimbestigahan ng Pogo, kasi o puro Duterte. Anong silbi nyo bukod sa Duterte? Hindi nyo ba alam mga politiko kayo? Yan lang ang purpose niyan. O, di ba? Anong pakinabang niyan? Matanong ko, anong pakinabang niyang ICC sa hapagkainan ng mga Pilipino? Magmumura ba ang bigas dyan? Mabibigyan ba ng maraming trabaho ang Pilipino? Bababa ba ang presyo ng gasolina? Mababawasan ba tayo ng traffic? Makakatulong ba yan sa supply ng ating agrikultura? Bababa ba ang gulay? Manok, baka? Magkakaroon ba ng peace and order? Anong connection yan sa Pilipino? Sa immediate problem, basic needs ng mga Pilipino. Anong silbi nyo ICC? Kaya nagtataka ako, bakit kinakanlong pa ng mga politiko? Bakit pa pinag-uusapan? Ay, walang silbi yan eh. Kung hindi mapunta sa panig ng political reasons, political agenda. Kaya anong nangyayari sa atin? Inayos ni PRRD ang droga sa Pilipinas. Imbis na matuwa kayo at gayahin ninyo para mawala na yung mga drug lord sa Pilipinas, yung mga adik, kinakanlong nyo pa. Tapos kausap pa kayo ng kausap sa makabayan, kausap pa kayo ng kausap sa mga makakaliwa. Tapos ngayon naman, ICC. Pambira naman talagang buhay. Basta lang talagang bibirahin ng Duterte, aniban nyo. Trabaho ng mga bitter na jowang na pag-iwanan niyang ganyang gawain eh. Sana may silbi silang iba, bukod sa ipitin ng Duterte. Habang dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na labag umano sa konstitusyon at insulto sa mga hukuman ng bansa kung papayagang mag-imbestiga ang ICC sa war on drugs. Nagpaalala pa siya sa mga mambabatas na respetuhin ang sinabi noon ni Pangulong Marcos na hindi makipagtulungan ng gobyerno sa investigasyon ng ICC. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, susundin nila kung ano man mapagpasyahan tungkol sa pinag-aaralang pag-anib muli sa ICC. Para sa GMA... Ay, grabe to si Romualdez. Ewan ko. Grabe ang galit nyo sa Duterte. But anyway, makakabuti dyan. Bumalik si PRRD. So next topic tayo. Pero ito maliwanag ha. Nilinyahan na yan ni Marcos. Nagbigay siya statement. Hindi dapat yan at hindi tama na pabalikin niyang ICC. Nagsalita si Marcos. Maliwanag yan. Tingnan natin kung susunod itong kanyang pinsan.